Luther POV. Dinala ko ni Daniel sa isa sa mga private room ng hospital kung saan naabutan ko ang nakahigang si Alexa sa isang hospital bed. Hindi ko na mapigilan na maluha nang tuluyan ko ng masilayan ng kanyang kalagayan. Maputla at halatang ang laki ng ipinayat nito. Halatang may matindi din ng pinagdadaanan. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanya. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang pagkadurog ng aking puso. Napakasakit makita siya sa ganitong kalagayan. Feeling ko, ako ang mas nahihirapan. Priscilla, may Priscilla, mahinang sambit ko. Wala itong kahit na anong reaksyon. Nakapikit lang ito habang may ilang butil ng luha akong nakikita na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. May narinig din akong mumunting ungol mula sa bibig niya, kaya wala sa sariling napatingin ako kay Daniel. Ano nangyayari? Tawagin mong doktor, bilisan mo, utos ko dito. Normal na lang sa kanyang ganyan, Uncle. Siguro nananaginip na naman siya. Seryosong sagot ni Daniel. Lalo naman ako naguguluhan. May mga pagkakataong hindi lang ungol ang lumalabas sa bibig niya, habang wala siyang malay. Minsan napapasigaw pa siya na akala mo may nananakit sa kanya. Muni nitong bigkas. Lalong bumaha sa puso ko matinding pagsisisi. Ano ang ginawa ko? Bakit ko pinahirapan ng sobra si Priscilla? Hindi ko natupad ang pangarap ko sa kanya na alagaan ko siya. Kay bilis ko siyang hinusgahan. And alam niyo rin po ba na nagdadalang tao si Alexa? Muling bigkas ni Daniel, natigilan ako. Tulala ako napatitig sa kanya. Naabutan ko siya sa lumang bahay na nanginginig sa sobrang taas ng lagnat. Alam mo bang nagkaroon siya ng miscarriage? Nakunan siya at yan ang isa pang balitang hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya. Seryosong bigkas nito. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Muli ako napatiti kay Priscilla na wala pa ring malay tao kasabay ng pagkuyom ko ng aking kamao. Anong sabi mo? Buntis siya. Nabuntis siya at nakunan din dahil sa kagagawan ko. Mahinang tanong ko. Feeling ko ako na yatang pinakawalang kwentang tao sa balat ng lupa. Sinaktan ko ng sobra si Priscilla at ako din ang dahilan, kaya nawalang anak namin. I am sorry kuya, pero huwag niyo nang masyadong sisihin ang sarili mo. Tungkol sa bagay na yan, sa kondisyon ng pangangatawan at kalusugan ni Alexa, malabo din na maituloy-tuloy niyang pagbubuntis niya. Lalo na sa kondisyon ng kidney niya ngayon. Muli nitong bigkas. Laglag ang balikat na naglakad ako palayo kay Priscilla. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko at para bang hapong-hapo ako napaupo sa isang tabi. Umiiyak at puno ng pagsisisi ang nararamdaman ng puso ko. Kasalanan ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng mga pagkakamali ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Umiiyak kong sambit at hindi ko na napigilan pang mapasabunot sa sarili kong buhok. Uncle, pwede ba naman tayong bumawi, hindi ba? Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo sa mga nangyari. Nakita ko naman po kung gaano mo siya kamahal. Kaya nga nagpasya na rin ako magparaya at ayusin ang sarili kong buhay. Kaya lang may mga tao talagang hindi masaya sa kaligayahan ng ibang tao. At yun ang nangyari kay Alexa. Naging biktima lang siya ng pagkakataon at ito na rin siguro ang tsansa mo para makabawi sa kanya. Muli niyang bigkas. Paano? Paano pa ako makakabawi sa kanya kung ako ang dahilan ng paghihirap niya ngayon, Daniel? Paano? Lumuluha kong sambit at muling napatitig nang marinig ko ang boses ni Priscilla. Sumisigaw ito kaya dali-dali akong napatayo para lapitan to. Luther! Luther, help! No! Malakas sa sambit nito. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Hey Priscilla, relax. I'm here na. Promise, hindi kita pababayaan. Nandito na ako. Nandito na ako. Parang batang humahagulhol kong bigkas. Wala na akong pakialam pa kung makita man ako ng iba kung paano ko umiiyak ngayon. Wala na akong pakialam pa sa pride at ego ko. Walang mas importante sa akin ngayon kundi ang matulungang muling manumbalik sa dati ko itong si Priscilla. Luther, maawa ka. Ayaw ko pang mamatay. Maawa ka. Umiiyak nitong sambit. Tama si Daniel, nananaginip lang si Priscilla. Wala pa rin itong malay tao pero hanggang sa panaginip sinusundan pa rin yata siya ng alaala ng kalupitan ko. Wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti si Priscilla kaya naman mula sa Cavite,
Nagpa siya kung ilipat siya ng ospital dito sa Metro Manila. Gusto kong ibigay sa kanyang lahat-lahat para sa agaran niyang paggaling. Gusto ko nang bumalik siya sa dati. Muli siyang sinuri ng mga kilalang doktor. Wala namang nabago sa mga findings ng mga doktor sa dati niyang ospital. Ganun pa rin naman. Kailangan niyang magpalakas ng katawan para sa agarang operasyon. Yun ay ang kidney transplant para mas mapabuti pang kalagayan nito. Sising-sisi ako sa mga nangyari. Sobrang nagkulang ako sa pag-aalaga ko kay Alexa. Na hindi ko malang napansin na may problema ito sa kalusugan. Tapos pinarusahan ko pa siya ng sobra-sobra na lalong nagpalala sa sitwasyon. Halos 4 na oras na din siyang pagkatapos na ilipat dito sa Metro Manila pero never pa rin siyang nagigising. Inaabangan ko siyang muling magising. Gusto ko siyang makausap, gusto ko ding makita ang tunay na kalagayan niya kapag gising siya. Sa bagay, sinabi naman ng doktor niya na magigising din daw naman ito anytime soon. Hihintayin ko na lang yun, lalo na't wala naman din akong balak na umalis sa tabi niya. Gusto kong personal siyang alagaan hanggang sa gumaling siya. Hawak ang kamay na tinitigan kong mukha niya. Although sa kabila ng pagiging maputla niya, hindi pa rin nababawasan ang angkin nitong ganda. Siya pa rin ang Priscilla na kinababaliwan ko. Priscilla, ganyan ka na ba palagi? Gumising ka na, mag-usap tayo. Mahina akong sambit. Dumukwag pa ako para bigyan siya ng masuyong halik sa kanyang noo. Pagkatapos noon, muli akong naupo at ang kamay niya na naman ang pinagdiskitahan ko. Pinisil-pisil ko yon at hinalik-halikan. Hanggang sa muli kong narinig ang mahina niyang pag-ungol, kasabay ng dahan-dahan na pagmulat niya ng kanyang mga mata at direktang tumitig sa akin. Anong ginagawa mo dito? Hindi! Daniel! Daniel, nasan ka? Nagpapanik ang boses na kaagad niyang sigaw. Hinahanap niya si Daniel habang takot na takot siyang nakatitig sa akin. Ayaw ko sa'yo! Umalis ka! Umalis ka! Malakas niyang sigaw sa akin. Pilit niya ding hinilang kamay niyang hawak ko. Naging malikot din ang katawan niya at pilit na bumabangon sa higaan. Priscilla, hey, relax. Huwag kang matakot sa akin dahil nandito ako para alagaan ka. Hindi kita sasaktan. Promise, hindi na kita sasaktan. Mahinahon kong bigkas. Pinilit ko siyang pakalmahin pero parang walang epekto. Hanggang sa nagpa siya na akong bitawan siya. Kaya lang hindi ko namang inasa ng sunod niyang ginawa. Walang sabi-sabing basta niya na lang binunot ang karayom ng dextrose. Ayaw ko na sa'yo. Alam kong papatayin mo ko kaya ka nandito. Papatayin mo ko! Hilam ang luha sa mga mata na sambit niya. Napansin kong pilit na siyang bumabangon sa higaan kaya dali-dali ko siyang niyakap. Gusto kong iparamdam ang init ng aking katawan at ang aking sinseridad na hindi ko siya sasaktan. Priscilla, maniwala ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Hindi na kita sasaktan kahit kailan. Umiiyak ko ring sambit. Naramdaman ko ang puwersa mula sa katawan niya na pilit na ako makawala sa yakap ko. Pero wala akong balak na bitawan siya. Natatakot kasi ako na isipin na baka kapag pinakawalan ko siya, mas lalong may hindi magandang mangyayari. Nagawa niya ng hugutin ng dextrose na nakakabit sa kanya at kapag pinakawalan ko siya, baka may iba pa siyang gagawin na mas lalo niyang ikakapahamak. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko sabi eh! Galit na din niyang sambit. Naramdaman ko pa nga ang pagkalmot niya sa likod ko at ang pagbaon ng ngipin niya sa braso ko. Siguro gusto niya talagang makawala sa akin kaya ginagawa niya ito, pero hindi. Kaya kong sakit, kahit na mapuno pa ako ng kagat at kalmot niya, hindi ko siya pakakawalan. Hanggang sa dumating ang medical staff dito sa loob ng kwarto. Kaagad na rin naman nila akong tinulungan at sila na din ang humawak pa kay Priscilla. Karayom, ayaw ko na. Please, ayaw ko. Parang batang nanginig sa takot si Priscilla nang makita niya ang karayom na hawak ng isa sa mga nurse. Masuyo ko namang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Para sa kaayusan mong lahat ng ito, Priscilla. Hindi naman masakit eh. Ginagamot ka nila kaya may karayom. Mahina akong bigkas. Naramdaman ko naman ang mahigpit na pagkapit niya sa braso ko. Ayaw ko na, Luther. Please, maawa ka sa akin. Wala akong kasalanan. Wala na akong dugo. Inubos mo na eh. Nagmamakaawa niyang sambit na parang punyal na dahan-dahang bumabaon sa puso ko. Takot siya sa karayom dahil naalala niya kung paano siya kunan ng maraming dugo noon. Hindi na kailangan. Basta magpakabait ka lang at magiging masunurin. Hindi ka na nila tuturukan pa ng karayom, Priscilla. Lumuluha kong sambit. Talaga?
Promise ba yan? Hindi na talaga? Kung ganon, naniniwala ka na sa akin na wala naman talaga akong kasalanan? Parang bata nitong tanong sa akin. Pilit ang ngiti sa labi na kaagad akong tumango. Of course, naniniwala na ako sa'yo. Napansin mo ba? Nakangiti na ako ngayon oh. Ibig sabihin hindi na ako galit sa'yo. Simula ngayon ako na rin ang mag-aalaga sa'yo hanggang sa gumaling ka, Priscilla. Mahina akong sambit. Napansin ko naman ang dahan-dahan na pagbitaw niya sa braso ko. Kaya naman inalalayan ko siyang muling makahiga ng maayos. May napapansin akong kakaiba sa ugali ni Priscilla pero umaasa ako na mababago din yon sa paglipas ng mga araw. Oo, nakikipag-usap siya sa akin pero ramdam kong pagkailang at takot niya. Nahuhuli ko din na palagi siyang umiiyak. Kagaya na lang ngayon, iniwan ko lang siya saglit para kausapin ang doktor niya pero nadatnan ko siya dito sa loob ng kanyang silid na lumuluha. Nang mapansin niyang presensya ko, dali-dali nitong pinunasan ng luha sa mga mata at nagkunwaring tulog-tulugan. Alam kong may mali at sa bawat araw na nagdaraan, lalo akong nasasaktan sa nakikitang malamig na pakikitungo niya sa akin. Gayunpaman, aminado ko sa sarili ko na malaki ang pagkakamali ko sa kanya, kaya dapat lang naintindihin ko siya. Pinakatitigan ko siya, bumabalik ng dati niyang kulay, tumataba na rin siya at ang kidney donor na lang ang hinihintay. Para ma-schedule ng kanyang operasyon, wish ko lang na sana maging maayos ang kalusugan niya para naman makapag-umpisa na rin kami. Medyo mahirap din ang magparoon at parito sa hospital. Alam kong inip na rin si Precious dito sa loob ng hospital, kaya bala ko ng pagkalabas niya, dadalhin ko siya sa private island na nabili ko 5 years ago. Priscilla, nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad ito nagmulat ng mga mata at bumangon. Yes, nakakabangon na siya. Malakas na siya pero hindi pa kami pwedeng umuwi dahil sa kondisyon niya ngayon. Busog pa ako, kakakain ko lang. Sagot niya naman kaagad sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Naglakad ako palapit sa kanya at naupo sa visitor's chair. Masuyo ko siyang tinitigan. Luther, kailan ba ako lalabas dito sa hospital? I mean, nagsasawa na ako dito. Seryoso niyang bigkas. Hindi pa pwede, pero promise malapit na. Malapit na Priscilla. Nakangiti ko sagot sa kanya. Napansin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata niya. Nananaginip na naman ako. May matandang lalaki na galit sa akin at sinasaktan ako. Gusto niya akong isumpa kaya natakot ako na sobra sa kanya. Malungkot na wika niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya tinatantanan ng masasamang panaginip. Kaagad ko naman siyang hinawakan sa kanyang kamay. Panaginip lang yan, walang katotohanan, kaya ipagpalagay mong kalooban mo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Pero kahit na, ayaw nilang lahat sa akin. Si Lindsay, si Alvira, sinungaling sila. Dini nila ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Muling bigkas niya kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Muli na naman ako nakaramdam ng sakit ng kalooban. Hindi lang sila Lindsay at Alvira ang may malaking kasalanan sa kanya. Ako din. Mas masahol pa sa hayop ang ginawa ko sa kanya at habang buhay kong dadalahin sa konsensya yun. Anong gusto mong parusa sa gagawin ko sa kanila dahil sa pagiging sinungaling nila? Seryosong tanong ko sa kanya. Masuyo ko rin pinunasan ng luha mula sa kanyang mga mata. Napansin ko namang natigilan siya. Titig na titig siya sa akin na bakas ang pagkalito sa kanyang magandang muka. Talaga? Pumapayag ka makaganti ako sa kanila? Nakangiti niyang tanong. Pinili ko ang palad niya at tumango. Of course, payag ako. Actually, pinaparusahan ko na sila ngayon pero kung may gusto ka pang idagdag na parusa para sa kanila, sabihin mo lang sa akin. Nakangiti kong bigkas. Hindi na kailangan. Nangyari ang lahat at wala na rin akong planong gumanti sa kanila. Ipagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Malungkot na sagot niya naman sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan na pakatitigan siya. Lalo kung humanga sa mga katagang binitawan niya. Mas lalo akong nakaramdam ng guilt, lalo na't naisip kong hindi pala talaga niya deserve ang mga bagay na nagawa ko sa kanya noon. Isang mabait at malinis na babae si Priscilla at alam kong wala na akong mahanap pa na babaeng kagaya niya. Simula noong na-confine siya dito sa hospital, ngayon ko lang siya nakausap ng matino at umaasa ako na sana tuloy-tuloy ng paggaling niya. Makalabas lang siya dito sa hospital at maging maayos ang kalusugan niya, ibibigay ko na talagang lahat ng nais niya. Magiging spoiled din siya sa akin. Priscilla, pwede kang humiling sa akin. Lahat ng makakapagpaligaya sa'yo ibibigay ko. Masuyo kong bigkas at hindi ko na napigilan pang sarili ko na haplusin ang pisngi niya
para iparamdam ko sa kanya na sincero ako sa katagang binitawan ko ngayon lang. Hindi ko nahayaan pa na masaktan siya. Hinding-hindi na. Talaga? As in lahat-lahat? Seryosong sagot naman niya habang titig na titig siya sa akin. Pilit naman akong ngumiti. Yeah, lahat-lahat. Bakit? May gusto ka bang hilingin sa akin? Sabihin mo lang, as long as makakapagpaligaya sa'yo, ibibigay ko. Seryosong sagot ko sa kanya. Kung ganun, kung sakali bang hilingin ko sa'yo, napakawalan mo na ako. Papayag ka ba, Luther? Seryosong tanong niya. Gulat naman ako na patitig sa kanya. Pilit kong inaaraw kung gaano siya kaseryoso sa sinabi niyang salita ngayon. At nang mapansin kung paano din siya nakatitig sa akin ngayon, feeling ko biglang may kung anong matalim na bagay ang sumaksak sa puso ko. Gusto ko ng tahimik na buhay. Masyado nang maraming nangyari sa pagitan nating dalawa. Kung talagang gusto mo kong maging masaya, pwede bang sa pagkakataon na ito, ibigay mo ng kalayaan ko? Seryosong muli niyang bigkas. Yan ba ang nais mo? I mean, hindi mo ba talaga ako mapapatawad sa ginawa kong pagkakamali sa'yo? At itong hiling mo sa akin ngayon? Tanong ko naman kaagad sa kanya. Kaagad naman siyang nag-iwas ng tingin sa akin habang nababanaan ko sa mga mata niya ang matinding kalungkutan. Napatawad na kita. Masyado nang mabigat sa puso kung magtatanim pa ako ng galit sa'yo. Ang gusto ko na lang ngayon ay makawala sa masakit na nakaraan, kaya itong gusto kong hilingin sa'yo. Kung ayaw mo naman, wala naman ako magagawa eh. Aware naman ako noon pa na pag-aari mo ko at wala akong karapatan na magdesisyon para sa sarili ko. Malungkot niyang sambit sa akin. Wala sa sariling napatayo ako, naglakad ako patungo sa may bintana at tumitig sa labas. Sa totoo lang, hindi itong inaasahan kong salita na maririnig mula sa bibig ni Priscilla. Ang akala ko talaga na kapag magaling na siya, sasama na siya sa akin pabalik ng penthouse at ibabalik namin ang masaya naming pagsasama kagaya ng dati. Hindi pala, mas gugustuhin niya palang lumayo sa akin para tuluyang maghiwalay ang landas namin. Gusto ko sanang palagi siyang nasa tabi ko, kaya lang hindi na yata kaya ng konsensya ko na kontrolin pa siya. Sa dami ng pagkakamaling nagawa ko sa kanya, gusto kong makabawi, gusto kong ibigay ang makakapagpasaya sa kanya kahit nang kapalit ay ang konting pagkadurog ng puso ko. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Mahina akong sambit. Sapat lang yon para marinig niya. Talaga? Wala nang bawian pa? Kagad niya ring sagot sa akin. Ramdam ko ang excitement sa boses niya kaya naman nakangiti akong tumango. Yes, of course. Wala nang bawian pa, pero sa isang kondisyon. Pilit ang ngiting bigkas ko. Seryoso naman siyang napatitig sa akin. Bago kita pakawalan, gusto ko masiguradong maayos ang kalusugan mo. Gusto kong sumailalim ka na muna sa kidney transplant para sigurado kong healthy ka kapag wala ka na sa poder ko. Seryosong bigkas ko. Napansin ko na tigilan naman siya. Wala akong perang pambayad sa'yo. Malaki ang gagastusin mo at nakakahiya na sa'yo, Luther. Kaagad niya ring sagot sa akin. Sa dami ng mga kasalanang nagawa ko sa'yo, kulang pang kabayaran yan, Priscilla. Sa ngayon wala akong hangad kung hindi ang magiging masaya ka. Seryoso ko ding sagot sa kanya. Napansin kong saglit siyang nanahimik. Tumitig sa kawalan bago dahan-dahang tumango. Okay, sige. Pero kapag makabangon na ako, babayaran ko pa rin ang lahat na nagastos mo sa akin. Seryosong bigkas niya. Wala rin naman akong choice kundi ang dahan-dahan na tumango. Sure, walang problema. Pilit ang iting sagot ko kahit na ramdam kong pagkadurog ng puso ko. Nagpa siya akong lumabas na muna ng silid para hindi niya na makitang pait na nakaguhit sa mga mata ko. Dumiretso ng kotse at doon ko pinakawala ng luhang kanina pa gustong kumuwala sa mga mata ko. Ngayon ko lang lubos na naintindihan kung bakit marami ang nababaliw sa pag-ibig. Ganito pala kasakit kapag nabigo ka sa babaeng gustong gusto mo. Alam kong simula ngayong araw, hindi na magiging akin si Priscilla. Malabo nang maging kami dahil ang tingin niya sa akin ay isang delikadong lalaki at ayaw niya na sigurong maulit pa. Ang mga nangyari noon kaya mas gugustuhin niya na lang lumayo sa akin ngayon. Mabilis na lumipas ang mga araw pagkatapos ng masinsinang pag-uusap naming dalawa. Ni Priscilla at ang pagpayag kong palayain siya ay napapansin kong unti-unting pagbabago ng kanyang aura. Napapansin ko din na nagiging masayahin siya kaya naman mas pinili ko na lang nakuhanan siya na mag-aalaga sa kanya ng nurse. Kapag nasa paligid kasi ako, ramdam ko pa rin na hindi siya komportable sa presensya ko. Siguro nga hindi niya na talaga ako feel na makasama. Hanggang sa dumating ang araw na para bang ayaw ko na munang dumating. Ang araw ng kidney transplant ni Priscilla. Kanina pa ako paroon at parito sa hallway na operating room at hindi ako mapalagay.
After na surgery at once na lumakas na si Priscilla, yun na din ang time na aalis na siya sa poder ko. Hindi ako relihiyosong tao pero sa pagkakataong ito, napapadasal na ako na sana ligtas si Priscilla ang makalabas ng operating room at maging successful ang kanyang operation. Hindi naman nagtagal, lumabas ng isa sa mga doktor na nag-opera kay Priscilla. Ibinalita nito sa akin na successful umano ang operasyong labis kong ikinatuwa. Pinaghalong damdamin ng biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Masaya ako at the same time malungkot ako dahil malapit nang dumating ang araw ng pag-alis niya sa poder ko.